Pag-uusapan natin ang fraction kung papaano mag-multiply ng fraction, tayo ay gagamit ng paglalarawan at isa pang teknik sa pagsagot nito. Sa paglalarawan, tayo ay guguhit ng mga bloke at dapat pantay-pantay ang kanilang sukat ng mga parisukat o parihaba at ang pinakamadilim na bahagi ang sagot. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Halimbawa, 1/2 or 1/2 times 1/4 or 1/4. Una natin gagawin ay ilarawan muna natin ang 1/2. Maaari siyang maging ganito o paganito. Makikita natin na ito ay hinati sa dalawa dahil 2 ang denominator habang isa ang may kulay na bahagi dahil 1 ang numerator. Tandaan na ang denominator ang nasa ibaba at ito ang kabuuang bahagi. Ang numerator naman ay ang nasa itaas at ito ang may kulay. Habang ang 1/4 ay maaaring ganito o ito. May 4 itong hati dahil 4 ang denominator ng fraction at sa 4 na bahagi, isa ang may kulay dahil ang given na numerator natin ay 1. Kung ipapatong natin ang dalawa, ay magmumukha siyang ganito. Dito, makikita na may mas madilim na bahagi at dumami ang kanyang parte. Ang nag-iisang pinakamadilim na bahagi ay ang numerator at ang kabuuang parte nito ay magiging denominator. Bilangin nga natin kung ilan ang kabuuang parte nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang sagot ay 1/8 matapos i-multiply ang 1/2 at 1/4. Merong isang mabilis na paraan sa pagsagot. Yun ay, una, i-multiply ang numerators. Pangalawa, multiply the denominators. Tapos, i-simplify ang sagot. So, kung uulitin natin, sa 1/2 or 1/2 times 1/4 or 1/4, i-multiply lang natin ang numerator. 1 times 1 is equals to 1. I-multiply natin ang denominator. 2 times 4 is equals to 8. Kaya, 1/8. Ito ay simplify na dahil wala nang number ang pwede nating i-divide sa dalawa para masimplify siya. So, ang 1/8 ay ang simplified form. Isa pang halimbawa, 3/4 or 3/4 times 1/3 or 1/3. Ang 3/4 ay mailalarawan natin ng pagganito. May 4 na bahagi para sa denominator at 3 shaded part para sa numerator. Sa 1/3 naman ay may 3 bahagi para sa denominator at ang isa nito ay shaded para sa numerator. Kung pagpapatugin natin ang dalawa ay magmumukha siyang ganito. Pwede mong i-pause ang video nang masubukan na sagutan ito. Ano na ang numerator nito? Tama, 3. Dahil yun ang pinakamadilim na kulay. Paano naman ang denominator? Tama, 12. Dahil ang parehaba ngayon ay nahahati na sa 12 parte. Ang 3/12 ba ay pwede pang masimplify? Oo, pwede pa. Sa anong number kaya? Tama, sa number 3. So, malalaman natin na masisimplify pa ang fraction kung may iisang number na pwedeng i-divide sa dalawa. Dito, pwede natin siyang i-divide sa 3. Dahil, if 3 divided by 3 ay 1, tapos kung 12 divided by 3 ay 4. Therefore, 1/4 or 1/4 ang simplified form.
Tapos, kung babalikan natin ang paglalarawan ng 3 over 12 kanina, ito ay pwede natin siyang mailarawan ng paganito. Kung aalisin natin ang ilang linya, ay magiging ganito siya. At ito ngayon ang simplified form. Ngayon, subukan naman natin na sugutan gamit ang isa nating paraan. Yun ay ang una, multiply the numerators. Pangalawa, multiply the denominators. Tapos, simplified the result. Ulitin natin ang halimbawa. 3 over 4 times 1 over 3. Una, numerator muna. Kaya 3 times 1 is equals to 3. Tapos, denominator naman, 4 times 3 ay 12. Kaya, 3 over 12. Check natin kung masisimplify ang fraction. Ilista ang factor ni 3 at saka 12. Sa 3 ay pwedeng 3 times 1. Kaya 3, 1. Meron pa ba? Yan lang. Sa 12 naman, ang mga factor niya ay pwedeng 1 times 12, 3 times 4, dahil 3 times 4 ay 12, at 3 times 2, dahil 3 times 2 ay 12. Meron pa ba? Wala na, yan lang. Dito, makikita natin na ang isang parehong factor nila ay ang number 12. Kaya, si 3 over 12 ay i-divide natin sa 3. 3 divided by 3 ay 1, tapos 12 divided by 3 ay 4. Isang paalala, kung merong dalawa o higit pang parehong factor, ang numerator at denominator ay kailangan mong piliin ang pinakamalaking number sa pagsisimplify ng fraction. Naway marami kayong natutunan at salamat sa panonood.